Ano nga ba ang katangian ng mga anghel? O sa ibang salita, ano nga ba ang hitsura nila? Mababasa natin sa Mateo chapter 28 verse 2 to 3, biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Ang senaryong ito ay naganap nung ang Panginoong Hesus ay nabuhay na mag-uli mula sa patay. Pumunta ang mga alagad sa kanyang libingan upang tingnan ang kanyang labi. Subalit ang kanilang naabutan doon ay isang bukas na libingan at nakita nila ang isang anghel. Ayon sa description, ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Ito ay isa lamang sa mga pagsasalarawan ng isang anghel. Nakakasilaw na parang kidlat ang mukha, puting-puti ang kanyang damit. Nagpapakita ng isang katangian ng mga anghel ng kalinisan, kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Or sa ibang salita, nagpapakita ito na nagre-reflect sa kanila ang kabanalan ng Diyos. Pag nakita mo ang ganitong anghel, talagang mamamangha ka. Sa Isaiah chapter 6 verse 2 naman ay sinasabi, may mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa at 2 ang ginagamit sa paglipad. Kakaiba naman ang anghel na ito. Ang mga anghel na ito ay tinatawag na seraphim. Ang mga seraphim ay nakapalibot sa trono ng Diyos. At sabi nga dito sa description, meron silang 6 na pakpak. Ibig sabihin, meron silang 3 pares ng mga pakpak. Ang 2 nakatakip sa kanilang mga mukha. Ang 2 nakatakip sa paa. At meron pang 2 pakpak na ginagamit nila sa paglipad. Isa pang grupo ng mga anghel ay ang tinatawag na mga kerubim. Mababasa naman ang tungkol sa mga kerubim sa aklat ng Ezekiel chapter 1 verse 5 to 14. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Sila'y may tig-4 na mukha at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti. Ang mga paa nila ay parang paa ng guya at tila makinang na tanso. Nasa ilalim ng kanilang mga pakpak ang kanilang mga kamay na parang kamay ng tao. Magkakadikit ang kanilang mga pakpak. Hindi na sila kailangang pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila kahit saan. Sa harap, mukha silang tao. Sa kanang tagiliran, mukhang leon. Sa kaliwa naman, ay mukha silang toro at mukhang agila sa likuran. Ang tig-2 nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ang tig-2 naman ay nakatakip sa kanilang katawan. Hindi na nga sila kailangang pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila sa lahat ng dako. Ayon sa mga eksperto, ang mga kerubim ay kagaya ng mga seraphim. Sila ay nakapalibot din sa trono ng Diyos. At tila meron silang espesyal na katungkulan. Ayon sa description ng talatang ating nabasa, sila ay may 4 na mukha. Sa harap, mukha silang tao na nire-representa ang sangkatauhan. Sa kanang tagiliran, mukhang leon, nire-representa ang mga wildlife. Sa kaliwa naman ay mukha silang toro na nire-represent ang livestock. At mukhang agila sa likuran na nire-represent naman ang mga nilikhang nasa himpapawid. Kumpara sa mga seraphim, ang mga kerubim ay may 4 na pakpak. Ang tig-2 nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ang tig-2 naman ay nakatakip sa kanilang katawan. Dahil meron silang 4 na mukha, hindi na nila kailangang pumihit sa anumang direksyong gusto nilang puntahan sapagkat nakaharap na sila sa lahat ng dako. Ang pinakahuling uri ng anghel ay ang tinatawag na archangel.
Mababasa natin sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Ayon pa sa Judas chapter 1 verse 9 or Jude chapter 1 verse 9, kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel nang nakipagtalo siya sa dyablo tungkol sa bangkay ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay, parusahan ka nawa ng Panginoon. Si Archangel Michael ay natatanging klase ng anghel. Siya lamang ang siyang tinuturing na Archangel sa Bible. Bagamat may mga nagsasabi na si Angel Gabriel ay isa ring Archangel, hindi ito nabanggit sa Bible. Sa Biblia, 2 beses lamang binanggit ang salitang Archangel. Laging ito ay patungkol kay Angel Michael. Itinuturing na si Archangel Michael ang siyang pinuno ng mga mandirigmang anghel. Sa katunayan, sa huling panahon or sa end times, siya ang tatalo kay Satanas. Siya ang gagapos kay Satanas. Mababasa sa Pahayag chapter 12 verse 7 and 8 or Revelations chapter 12 verse 7 and 8, pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakikipaglaban sa dragon at sa mga kampo nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Pinapakita rito na si Angel Michael ay isang makapangyarihang anghel na siyang nangunguna or pinamumunuan ang mga mandirigmang anghel upang talunin ang kaaway ng Diyos. Walang iba kundi ang Satanas. Bagamat sinabi sa aklat ng Revelation or Pahayag ang salitang dragon, ang tinutukoy dito ay si Satanas. Ngayong narinig mo ang tungkol sa mga anghel, ano ang iyong saloobin tungkol dito? Iiwan mo ang iyong saloobin sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-subscribe ka na or mag-follow sa aking mga social media accounts. Meron tayong presence sa Facebook, YouTube at TikTok. At ganoon din, kung gusto mo akong suportahan financially, check mo ang ating description upang malaman mo kung paano mo ako masusuportahan directly. Thank you for watching and God bless you all. Laging tatandaan, ikaw ay isang winner.